Kailan sila, kailan sila. Kailan, kailan, kailan sila. Kasi nag-record na yun. Kaya sa loob. Naka-live na tayo ah. Good morning sa lahat. Medyo delayed ang starting natin kasi busy. Today is March 2016, 2025. So, nataranta ako kaya mali-mali na. So, meron kasi tayong mensahe na maliwanag. Kaya dito tayo. So, ilang mensahe tayo, Miss Kay? Dalawa lang, Brother Nars. O, dalawa lang. Meron tayong, itingnan ko muna itong bago. Um, Sino to si Julius Miriam? Ambasan, ano nga. Pag bago kasi, titignan ko muna kung bago ba o dati ko bang ginamot para gusto ko malaman. Miriam, ano, ginamot ko na ba na kayo dati, Miriam, o bago kayo? Ginamot na po, sir. Taga saan kayo? Yung yung asawa Yung ni Julius. asawa nung konduktor ni Milky? Opo. Oo. Sige, sige. Yun lang. Good morning po, sir. Okay mo na. Sige, sige. Mamaya, gusto ko lang, hindi ko kinakilala eh. Ah, may bago ko dyan. Diyan lang ah. Tingnan ko kasi kung sino mga bago. Ernie, sino to si yung kapatid ni Erna siguro yan. Art. Arlene ba yun? Ah, hindi, kapatid niya nga. Sino to si Ernie? Kapatid ni Erna? Ah, Sige, sige. yeah. Normina, sino ba? Sige lang, bago tayo mag-umpisa, masilip natin kung sino-sino ang nandito. Wala na? So, okay. Nakita ko na lahat, ano? So, tuloy ang laban. Miss Kay, ano yung mensahe natin? Yes, Brother Nars. Babasahin ko. Narciso Olalo, March 14, 2025. Mensahe ng Diyos. Nasa sasakyan ako kasama ang mga tao. Kasabay pa ang isang sasakyan. Ang sabi ng mga tao sa driver ng sasakyan, ihatid mo kami sa beach. Pagdating sa lugar, bumaba ako. Pagtingin ko, wala namang dagat o tubig. Umiikot ang paningin ko. Napansin ko, nasa itaas kami ng isang malaking gusali. Narinig ko ang sigaw at kanta na akala mo'y nag-rap na ang sabi, "Mahal ka namin, Duterte." Sa ingay, biglang dumilim. Akala ko gabi na. Sabay biglang may narinig ako na ingay na akala mo malakas na palo sa dingding ng bahay. Hoy, tila nagagalit. Tumahimik ang lahat ng tao na kumanta ng rap. Nag-isip ako ng matagal kung anong nangyari. Sabay narinig ko ang boses ng Diyos. Ang sabi, ingat ang mga taong nagrally. Baka gagamitin ng presidente na para mag-declare ng martial law. Bigla ako nalungkot, sabay nagising ako. Mensahe ng Diyos. Pag-usapan natin ito sa linggo kung may Zoom na gagawin. Ayan. So, yung mensahe na yan, a bit explanatory, ano? Pero, uh, dahil nga para maunawaan ng lahat kung anong ibig sabihin ng Diyos doon yung beach, kaya sinasabi niya sa huli tungkol sa rally. Yung beach kasi kung isipin natin, yun yung puntahan ng mga tao. Dahil nga walang dagat, kahit walang beach, kahit walang sinabi ng Diyos doon na rally,
mababasa ko pa rin yun kung ano yun kasi ang supuntahan ng tao. So, pag may mga rally, ang mga tao ko saan pupunta, yung mga supporter ni dating Presidente Duterte. So, ang sinabi ni Diyos dito ay isa itong babala. So, yung nasa taas kami ng building na ground nga biglang dumilim, so ibig sabihin ng Diyos doon na kung magkaroon ng mga violence na maging ground na mag-declare si Bongbong ng martial law kaya pinapag-iingat ang mga tao na hindi dapat gumawa ng ah, bagay na hindi ka nais-nais kung mga violence na mga gawain panahon sa pagrarally. Dahil kung nagkataon, yun ang gagamitin ng presidente ni Bongbong na mag-declare ng martial law kasi isa yan sa mga bagay na maaring basihan kung bakit niya gawin ito. Kaya ang lahat ng mga supporter sa buong Pilipinas na supporter ni Duterte, dapat lagi kayong mahinahon, kalmado, at gawin lang ang tama na peaceful rally para hindi magkaroon ng problema. So, ito ay isang babala ito na pinag-iingat ng Diyos ang lahat para hindi tayo magkaroon ng problema. Kasi ang nangyari kasi nito, nakikita naman natin ah sa akin hindi wala akong pinapanigan pero tumitingin lang ako kung ano ang meron. Ang ang ah, presidente ni Duterte doon sa order niya na ah, kailangang sumpuin ang mga masasamang elemento na maaring makapapahamak sa mga mamamayan. So kailangan sugpuin o patayin sa pamagitan ng naayon sa batas. Ah, nasa mensahe yan ng Diyos noon pa na kung ang tungkulin mo sa serbisyo mo, pag nasa panganib ka at ikaw ang maaring mapatay, mas maigi pa na maunahan mo sila dahil kung ikaw ang mapatay, ah, mas magpatuloy ang gawain ng mga taong ito. So, pag napatay mo yon na naayon sa batas, dahil sa tungkulin mo na sinusumpaan na para sa ikabubuti ng lahat o kaya tahimikan, walang papanagutan dito sa harap ng Diyos. Kumbaga, sa batas ng lupa na sinasabi ko, meron tayong batas sa lupa, yun ang masusunod. At sa batas ng Diyos sa kalooban niya, meron din isang batas na sinusunod. So wala kaibahan doon yun sa ah, ang makasalanan dito sa lupa na buhay pa tayo, mayroong kaparusahan ng Diyos sa pagdating sa kabilang buhay. So walang kaibahan yun. Ang kaibahan lang dito sa lupa, buhay tayo. Pagdating doon, hindi physically ang parusahan kung hindi yung spiritually ng tao, pagkaluluwa natin pagdating sa kabilang buhay. Kung sasabihin nga natin na ang Diyos ang pag-ibig, hindi na dito natin makikita na ang Diyos ay pag-ibig sa taong umiibig sa Kanya o umiibig sa kapwa o sa lahat ng bagay. Dahil ito rin yun ang makapagligtas sa inyo doon sa ah, inilaan ng Diyos na impyerno at paraiso sa kabilang buhay. Ngayon, kay minahal mo ang Diyos sa magitan ng pag-ibig habang nabubuhay ka, so sa paraiso ka mapunta. O dahil wala kang pag-ibig sa kapwa mo o sa Diyos mismo o sa nilikha niya, so yun ang naglaan ng Diyos ng impyerno para sa mga taong tulad nila. Kaya yun ang sinasabi ko noon pa na sa paniniwala ko, mayroong batas ang Diyos inilaan
sa tao sa kabilang buhay, yung kaluluwa natin na pinaglaanan ng Diyos at may batas din tayo sa lupa na kailangan natin masunod itong buhay tayo. Kaya kung ginawa ni Duterte yon, ang lahat, mula noon pa sa panungkulan niya na ang mga taong ah, pinapapatay niya o ah, pinapapatay niya na wala namang ginawang kasalanan, maaari siyang mapapahamak sa impyerno. Pero kung ginawa niya yon, ayon sa batas at ang ah, utos niya na gagawin ng mga sino ang pulis na sa tungkulin at mapapaaring mapapahamak ito at naayon din sa batas, yun ang makapagligtas sa kanila sa paraiso. So Diyos lang din ang nakakaalam ng lahat. Kaya ang lahat ay pinaalalahanan ng Diyos dahil ayaw din ng Diyos na mapapahamak ang nakakarami, lalo na sa Pilipinas. Ngayon, dahil kung mangyari yon na magkaroon ng ganyan, na mahahati ang nasa gobyerno na tagapatupad ng batas. Hindi lahat ng pulis, militar ay ah, pinag-aari ni Marcos. 100% ako, mahahati yan. O more na sa kalahati. Dahil makita naman natin ang ginawa ni Duterte nung siya pa ang nasa pwesto. So, kung ah, ang pulis na kumukontra kay Duterte sa ginawa niya noon ay hindi na yun ah, tunay na nagmamahal sa kapwa dahil yun nga, ginawa na ng presidente yon para sa katahimikan ng lahat at ikabubuti ng lahat. Ngayon, ah, pag nangyari yon, alam na natin kung ano mangyari. Civil war. So magka-civil war, so sinong maapektuhan tayo din lahat. Ang masaklap doon, kung may sasakay ngayon na alam naman ninyo na may nagbabadyang mga ah, ka nait o kasikbit na mga bansa na nagbabadyang maghahasik ng lagim sa bansa natin dahil sa mga ah, ang sarili nilang pakay sa Pilipinas na mas lalong lalala ang problema. Kaya pinag-iingat tayo ng Diyos na hindi mangyari na magkaroon ng martial law. Dahil nakita niya naman ninyo, sa akin lang to ha, di ko sinasabi na ah, eksperto ako, pero sa nakikita ko, itong kapwa natin na Muslim, kapwa natin Pilipino, mga armado yan at alam din natin na iba ang mga panindigan nila at hindi rin ako naniwala na wala silang backup. Kaya kung gawin nilang mangyari ang Barcelo, so ang mangyari niyan, tatanggalan sila ng mga armas tulad ng dati. Ay, pag mangyari yan, iwan ko kung ibibigay nila ang mga armas nila o hindi, manglaban sila. So, yun yung nakakatakot doon. Na ngayon, hindi ako naniwala na walang mga backup yan na galing sa labas dahil makita naman natin na high-powered ang mga armas nila mula pa nung kung makita ka ninyo, yung Mama Sapano, na tinalo nga nila ang mga maraming napatay na sundalo sa mga Sapano. Ibig sabihin, may mga high-powered na armas sila. So, pag nangyari yun, kasi 100% naman ako, kay Duterte yan sila, na side. So, wala na. Ayun ang tinatawag na civil war. Na, na sinasabi ko na maaaring mangyari na matagal ng panahon na nagbabadya itong civil war sa bansa natin dahil nga ito sa mga ah, politiko natin na walang ibang hangad kung hindi pagsarili lamang. So kaya tayong mga Pilipino, kayong mga nagrarally o nagsusuporta sa kay Duterte, huwag na idaan sa init ng ulo, idaan ninyo sa peaceful na pamaraan dahil maaaring gamitin ito ng
kasalukuyang administrasyon para manatili siyang matagal sa pwesto. Kaya laging tandaan, huwag ang magpadalos-dalos kung ano man yung nasa isipan ninyo. Mayroon tayong batas sa lupa, kailangan natin sundin, gamitin natin sa tama para hindi tayo mapapahamak. So yun yung mensahe na yan, yung isang babala sa atin lahat. So yun lang, maraming salamat, Miss Kay. Maraming salamat, Brother Nars. Narciso Olalo, March 16, 2025. Mensahe ng Diyos, nasa loob ng simbahan ni Jesus Christ, naglilinis kami sa nakadaming lamesa na nagkalat sa loob ng simbahan. Grabe kadumi. Kanya-kanya kami ni Jesus Christ mag-ihip dahil sa kapal ng alikabok. Hirap na kami maglinis at sobrang dami pa. Sa isang sandali, sumigaw si Jesus Christ mula sa kabilang side ng simbahan. Ang sabi niya, bilisan mo dahil may paring naghahanap sa iyo para patayin ka. Sa pagkakarinig ko, napalingon ako. Nakita ko na may pare na parating. Sa takot ko, nagmamadali akong lumabas at lumabas na rin pala siya. Sabay nagising ako, ang mensahe ng Diyos. Ang paliwanag ko nito mamayang 9 a.m. oras sa Pilipinas, March 16, 2025. Oo. So yun yung mensahe na yan na sinasabi ng Diyos. Kung kayo ang magpaliwanag yan, ano ang pag-unawa ninyo dyan? Kung kayo ang paano yung magpaliwanag? Sino ang pwedeng sasabing anong ibig sabihin nun? Ikaw na, anong ibig sabihin? Um, Baka tungkol sa Ay, huwag tumingin sa akin, doon ka tumingin. Doon um ka tumingin sa kanila, huwag ka tumingin sa akin. baka tungkol sa turo nila um yung lamesa na madumi, maalikabok, yung lamesa kung saan ka Doon ka kumakain. tumingin sa kanila. Doon ka tumingin sa kanila. Kasi sa'yo yung lamesang maalikabok, yung lamesa doon ka kumakain. So yung mga pangaral nila na inano sa tao, luma na, tsaka hindi siya malinis, hindi siya yung galing sa Panginoon talaga. Tapos yung sabi mo na mahirap linisin, yung hindi siya madaling ano kasi yung turo nila parang interconnected yung kahit maano mo yung isa, meron na naman. So parang madami kang kailangan i-clarify pa sa mga tao. Tapos yung sabi niya na may pari na nandyan na gusto ka patayin, yung siguro mga pari na galit sa iyo kasi uh, ina-uncover mo yung um, mga mali nilang turo, ganun. Okay. Ayan, ayan na daw, sabi ni Okay. MJ. Oh. So, ayan, maganda ang paliwanag ni MJ, ano? So, ako din ang magpaliwanag, ano? Ang mensahe na yan na tungkol yan sa turo nga. Yung sabi nga ni MJ na tungkol sa turo nila na marumi. Ah, maraming meaning yan. Ang meaning din yan na ang mga pare, nagtuturo sila ng hindi na ayon sa o galing sa Diyos mismo. Nagtuturo lang sila para kumita at mabuhay. So yung lamisa, di ba, ang tao kumakain sa lamisa. So ngayon yung nilinis ko, inihipan ko, ibig sabihin doon, yung mga tinuro ko nang galing sa bibig ko, narinig ng tao na siya ang mag ah, pa-realize sa tao na mali nga ang turo ng mga pare na ito at pastor. So ang mangyari dahil nilinis ko, ibig sabihin, mawala na silang ilalagay sa lamisa. So ito yung sinabi ng Diyos noon na darating ang panahon na gugutomin natin sila. So dahil nga alikabok, ibig sabihin, nabubuhay sila sa marumi na pamaraan sa turo nilang kasinungalingan. Kaya yung ihip, itong mga turo ko na sinasabi ko,
na napakalinaw na na paliwanag kasi ang hangin din yung makikita, di ba? So walang pag-isip ah, na ang turo ng simbahan sa lahat ng simbahan ay hindi nga galing mismo sa Diyos, kung hindi pinag-aralan lang nila o gawa-gawa lang nila para lang kumita ng pera. So gumagamit sila ng salita at pangalan ng Diyos para ituro sa tao, ipamula sa tao, at pera lang din ang pakay nila sa tao. Kaya hirap kami maglinis kasi yung simbahan punong-puno ng lamisa. So kung makita nyo sa simbahan, puro upuan yun. So ang meron doon, lamisa. So ibig sabihin ng Diyos talaga niyan, na sa lahat ng simbahan na nagtuturo ng salita at pangalan ng Diyos, kasi nandun nga si Jesus Christ, kasama kami turo. So siya rin nag-utos na ituro ko sa taong tamang paniniwala na gamit ang salita at pangalan niya na para malinis ang tao at magkaroon ng pagbabago, pagsisisi at lubos sa paniniwala. Dahil nga sa ginawa ko, maraming pari o pastor na ah, ah, nagtangka o naghanap sa akin para patayin ako. Dahil pag nagpatuloy nga ako at magpatuloy ang paniwala ng tao sa mga sinasabi ko, mawala ng laman ang lamisa nila o magugutom sila. Kaya yun yung sinabi ng Diyos noon pa, nang sabi niya sa akin na darating ang panahon na maraming tao o sa gagawin mong ito, maraming tao ang maghangad sa buhay mo, papatayin ka nila. So ito yun na wala akong duda na hahanapin at hanapin nila ako para patayin talaga nila ako. So sa ganun pa man, never naman ako tinutubuan ng takot. Noon pa. Hindi ako aabot ng 15 years. Pag 15 years na ako, sa ginagawa ko na to, kung meron akong takot at bumuhay ako ng normal at simple, tulad pa rin ng dati. Dahil yun ang kabiling-bilinan niya na manatili kang mamuhay na simple at normal. Kaya dito pa rin ako sa inyo, at parating pa rin ang mensahe ng Diyos. Wala akong pakialam kung may mga taong nagagalit o may mga taong na gabyado o nadihado tungkol dito sa isiniwalat ko, lalo na sa mga founder ng reliyon ninyo, sa mga pare ninyo, wala akong pakialam kung nasasaktan sila dahil totoo at tunay na gawain nila ay hindi po galing sa Panginoon o galing sa Diyos at hindi totoo pinag-utusan sila. So ako nga ang pinag-utusan ng Diyos na magparating sa amin sa niya para ah, parating sa mga tao. So bilang paghahanda for second coming. So yun lang Miss Kay at kung may pinsahe mong nakalimutan, sabihin nyo lang sa kay Miss Kay o sinong nakaka-share pa o nakabasa. Baka na miss ni Miss Kay, hindi napansin. Kasi hindi ko na tinatandaan kung ano yung mga sinusulat ko. May tanda ko, dalawa, pero may nagbanggit siguro. Yat, nagtanong ko ano tawag yun? May somba, sabi ko. Alam ko mayroon, may mensahe. Sabi ko dalawa, sabi niya tatlo yata yun, sir. So, di ko alam kung tatlo nga ba. So, kung may magpagamot, gawin natin. Kung mayroong mga follow-up, gawin din natin. Kung may mga katanungan, gawin natin. At maaga pa naman. Ah, Hindi naman tayo din magtatagal siguro kasi napansin ko, wala anong nagpagamot. Patunay lang yan na kahit nandiyan na marami nagpapalo, yung mga datihan, naging okay na. Follow-up na lang, kung ilang follow-up, yun ang tingnan natin. At saka yung mga baguhan, hindi na rin magpagamot dahil takot sila dahil nga tunay ako makakita. At natakot lalo na sila natakot na nasa public ang tanungan. Dahil alam nila na pag mali ang sagot nila, ay hindi sila mapapahamak.
Kaya mas gustuhin nila na hindi na lang magpagamot. Di baling mawala sa mundo ng mga buhay, basta hindi lang sila mapapahiya. So, kung kasalanan man na magaan, wala namang ikakaya siguro doon. Ang maliban lang sa mga karumaldumal na gawain, isa yan sa hindi ko ipinapublic. Kaya huwag kayong matakot kung kayong baguhan. Tunay kayo naniwala, eh bakit kayo natakot kung kasalanan na ninyo? Eh, hindi naman yan ikakaya sa public. Uh, malib simpleng mga kasalanan, normal yan. Kung mga gawain lang naman, depende sa ipakita ng Diyos. Hindi naman ako nagsasabi kung walang ipakita. Hindi ako gumagawa ng kwento. Kung ano lamang yung ipakita, yun lang din nasasabihin ko. So, kung yung kasalanan ninyong nagawa at nagpagsisihan na pala ninyo yon, eh hindi na maaari nang hindi ipakita ng Diyos. Pero kung talagang kulang ang paniwala ninyo at buuin ng Diyos yon at maaari ipakita niya para masabi ninyo na tunay nga kung ginamit ng Diyos at maaari din yung pakiusap sa akin na pwede ba hindi muna i-public dahil hindi ninyo matanggap na makita at mapakinggan ng tao. So, wala namang problema doon. Makiusap lang kayo o sabihin nyo lang sa akin na, Sir o Nurse, pwede bang hindi na ninyo i-public yung ano yung nakita. So, kasi bago ko siya itanong sa pag mga mabigat, i-private call ko, video call muna kayo kung totoo ba yung gawain. So, pwede ko i-slide. Ginagawa ko yan. Pwede ko siyang i-slide pag tanong or itanong na lang na na nagawa mo isang bagay na hindi natin pwedeng i-public. Ginagawa ko yan, marinig nyo na minsan sa Zoom. Kaya wala dapat kayong ikakatakot. So, yun lang. At kung sino yung magpagamot, at follow up, meron tayong pila, CMG na kung sino mauna. Mamaya hindi naman magtagal ang Zoom na to kasi wala na tao, natatakot na sa akin. Pila? Oo. Si NIDC. NIDC? Pan-mute lang po. Pag-unmute ng nyo, Mike. Magandang umaga, Narciso, Miski, sa lahat, sa Panginoon. Mapabless lang ko sa kalamundeng ko. Kalamansi. God bless sa kalamansi mo na yan. At pagkalis ng daman nyo, at paniwala nyo. God bless na mga power. Salamat, Narciso. Maraming salamat. Jocelyn Potong. Good morning, Kuya, sa tanan. Kuya, magpasalamat lang ko, Kuya. Katong nagpatambal ko ni matong Domingo, kay akong diri dughan, murag yung lagi. Bugat ba, Kuya, din mo? Baklay ko din katong time, hangos ba nga na bugat. Pagtambal gini mo, Kuya, pagkahapon, wala na gyud ko naramdaman. Salamat kay Kuya, Jesus Christ. Napo ko ito, Kuya, kanahang bad ba mangligo og Martes o Biyernes? Sa mo napulot yan? Sa mga kailangan sa una, Kuya, kay sa una mga kuan pamiinon nga. Alam mo mga orasyones, ayan, karamihan sa kanila orasyones ang gumagawa niya na hindi maliligo ng Merkules Santo, hindi maliligo ng Biyernes Santo, Huwebes Santo, yun yung mga katangahang paniniwala yan. Ano kinalaman ng ligo doon sa gawain ng isang tao, di ba? Kahit naman hindi ka niligo, kasi ibig nyo, pwedeng sabihin masama, patuloy naman ginawa yung hindi maganda sa kapwa o sa walang silbi yung hindi nyo pangligo. May ginang mapangutana, Kuya, kay mao man ginang nakuan sa una bitaw, Kuya. Kaya nga, yun yung mga napasa-pasa ba na paniniwala. Pasalamat po, Kuya. Magpasalamat po ko sa bliss nga gihatag sa Ginoo na 1 month ragid vacation sa akong bana. Narga na sad. Nakauwi siya?
Oh, pero busy kay siya at nga time kuya kay nagpakural man kami apil po siya trabaho. Wala siya kapil unsong. 1 month lang. Mabuti at Oo. hindi kayo sinama sa koral. Yeah. Nag-assist siya kuya din. Busy gyud siya Ah, matuang lang si kuan. ah. Pero sige lang siya mo siya tan-aw sa mga kuan kuya. Din pasalamat ko kuya dako sa Jesus Christ sa blessing nga gihatag sa moha sa Sa, imuha. sa paniniwala naman ninyo yun. Wala yan sa akin. Sa paniniwala ninyo, yun ang Diyos mismo ang magbigay ng biyaya Okay. o mabilis kayo dahil sa paniniwala ninyo. Kaya nga Oh, itinuturo ko ang tamang paniniwala para mapalapit kayo sa Diyos, di ba? oo. Tama kuya. Salamat kay kuya. Sige, Morena Diyos. Maraming salamat. Thank you. So, Well, Noela Sabuero. Good morning, Sir Nars. Kay Jesus Christ, good morning sa tanan. Magpa-bless ko sa kalamansi, Sir Nars. Oh, God bless sa kalamansi nyo to. Kaya sa dami nyo sa niwala nyo. God bless our power. Salamat, Sir Nars. Nga. Pasalamat po ko, Sir Nars, sa gibless ni mga patong ahos, bitaw og suka. Kay, okay na iyang umo. Lagi sa ipahilot man niya na naman gud ni siya i-concern na sa iyang bag, kanang bag kalisahan siya ng yang backpack ba. Dapat yung maliit na backpack. Baka naman sobrang bigat. Gamay man yung kuan Sir Nars, yung bag. Gamay Kuan lagi, lang. pero ang karga mo kay bugat man. Ang karga mo. Oo, kailangan, dapat balance ba? Kaya ng katawan niya. Kung hindi man kaya sa likod, bitbitin yung iba, hindi ilagay pa sa bag. Salamat kay Sir Nars. So, Sige, anak kay sige. sa gipahilot man pud siya Sir Nars. Oo, pero ganun pa man, ingatan pa rin. Hindi sabihin pinahilot, patuloy pa rin yung alam nyo ang cause ng masakit yung bata. Sige na. Salamat kay Sir Nars. Sige, maraming Salamat salamat. kay Salamat kay MJ. Oo. JC Mabanan. Wala audio. Good morning, bro. Ah. Nagpasalamat lang ko sa mga blessings. O ingon man na kitagaan may kabasko kanunay sa Ginoo panglawas. Daghan kay salamat turo sa tanan. I love na pod sa mensahe ay imong gipaabot sa amo. Maraming Thank salamat you so din. much. Maraming salamat. Sige, magpray ng Diyos. God bless sa inyo. Thank you. Okay. Josepina, Bartolata. Ang bundag Sir Nars o Buntag. sa tanan kuan kanang nagpasalamat lang po kay katulo na biya ko nag-call sa imo, nag-video call pero busy man ka tungod kay sa akong May tawag kayo? tumawag ako Kailan yun? pero nakalagay sa na recorded tapos mayroong call ka, mayroong kausap ka sa ibang line. Magpagamot sana ako sa aking ubo kasi kanang makaihi na ko sa pag-ubo na ko. Grabe jud. Pero nag-pray lang. 'Di ba nag-ingon man ka nga kung natay pagtuo sa Ginoo sa imo mga mensahe. Nag-inom lang ko sa lemon tapos nagkuan ko sa tuba-tuba, naghaklop ko. Kay murag panuhot to kay tungod sa naglaba ko ba. Okay na. Yeah. So pasalamat ko Sir Nars nga naulihan ako kay nag-inom po kog daghang tubig kay kung dili ko mag-inom magkuan man akong ubo. Nagsige inom sa lemon tapos salamat kay Sir Nars kay nawala gyud ang akong ubo. Dili na makaihi pag ubo na.
Oh, hindi naman O kailangan na ano, pag tunay, di ba, sinasabi ko naman talaga din yan na kung lubos kayo naniwala, alam naman nyo kung ano mga ginagamit ko, pinapagawa ko, gawin nyo lang kasi ipagkaloob talaga ng Diyos sa inyo yan. Yung mga bagay na pangailangan ninyo. Ano kaibahan doon sa na kinakausap lang ninyo ang Diyos sa isip, sa salita, na igabay kayo na hindi naman kayo dumaan sa akin. Di ba? Ginabay kayo ng Diyos na ilagay sa tama kung ano yung pangailangan nyo. Kasi nga dahil sa paniniwala ninyo. Kaya hindi kailangan na maya-maya mag-publish kayo, humingi kayo ng gabay. Kasi tinuturo ko naman yung tama eh. Ngayon, kung kailangan nyo ako makausap, depende sa kung may sakit talaga na hindi basta-basta, baka kulang ng pangaral sa inyo, baka kailangan nyo ng boses ko, anong mga ipangaral para tumalab yung mensahe ng Diyos sa puso ninyo, maaaring gano'n. Pero kung lubos sa paniwala ninyo, alam ng Diyos yun, at tunay kayong naniwala, eh, wala akong dudang hindi ipagkaloob ng Diyos sa inyo ang kung anong pangailangan ninyo. So maraming maraming salamat si Pina at purihin ng Diyos and God bless sa'yo. maraming salamat Sir Nars at sa lahat. So, anong kaibahan anong kaibahan sa sarili ko? Hindi naman ako, pag meron akong pangailangan, hindi naman ako tumatawag sa inyo. Hindi naman din ako tumatawag sa Diyos na ano, ginagawa ko lang yung dapat. Kasi alam ko, ipagkaloob ng Diyos yun ay sa paniwala ko sa Kanya. Kaya pag meron akong naramdaman, inom lang ako ng lemon, sabi ko, best friend, kung ang ibang tao nga na ginagamot ko, pinapagaling mo, how much more pa kaya ako? So gagawin ko to, gagaling ako sa paniwala ko sa iyo. Ganun lang ginagawa ko. Hindi ko kailangan na tawagan ko kayo, hindi ko kailangan tawagan ng Diyos. Kausapin ninyo siya na parang nasa tabi ninyo. Kasi yung kung paniniwala ko na pag tunay tayo naniwala, kasama natin ang Diyos sa lahat ng panahon. Kaya ito nga, ginamit ako ng Diyos dahil tama ang paniniwala ko. Sinasabi nga ng Diyos na ikaw ang tunay naniwala sa akin ng Jesus Christ. Kaya nabiroon ka sa napili ko. So may patunay din tayo na number one nga. Kasi meron akong mga nagagawa na hindi nagagawa ng ordinary tao. So yan lang. Benita. Bita sa Klapos. Brad Nars, maing buntag. Magpatambal kong Brad Nars kay kaning akong ulo mura makog malipong. Duha na kasimana akong gibati karon. Adtong Biyernes nagpa laboratory ko, taas kong cholesterol ug na ako'y pati liver. May pati liver kayo? Na Anong ginagamit niyo sa pati liver? ay tagaan akong tambal sa atorvastatin. Maganda kasi dyan sa mga pati liver. Buko ang maganda dyan eh. Buko. Oo. Kung gaano kayo ng buko. Kahit isang bisis lang sa isang araw, tuwing umaga pagising ninyo. Kasi alam ko, nagmiminti ka ng kalamansi, no, di ba? Oo, Brad Nars. Yung buko, maganda yan sa mga pati liver. Kaya nga kung may mga sakit sa atay, buko ang ginagamit ko yan. Medyo mahal ang Yes, Brad. buko. Pero kung may makuha kayong mga mura, pwede kayo kumuha ng 7 street para sa isang linggo. Siguro makakatipid kayo pag sa puno. Pero kung nga sa palengke kayo, mas mahal talaga yun. Pero Oo, Brad. mas maganda yung kaysa yung mga gamot na nabili sa butika. Dahil may mga side effect yun. Yung buko, natural talaga yan. Wala kang, wala kang kalalahanin doon. Yes, Brad Nars. Oo. Og pasalamat sa ko sa Ginoo, Brad Nars, ug sa imo kay katong padulong mi sa ospital na nadautan ang among sakyanan, nabali ang yang ihi na napidpid mi sa daplin, maingani kay wala mi enkwentro. Salamat na salbar mi. Wala may na sa amo. Salamat ko nga sa Ginoo nga. Kanunay na agit siya kanunay sa among paglakaw, sa among pagbiyahe.
manalangin kanunay gyud Brother Nars. Ug daghang salamat Brother Nars sa tanan o kulang pangayoon sa Ginoo Brother Nars nga sa kanunay nga kami uban kaniya. Daghang salamat Brother Nars. Salamat din. Cherry. Hello po. Ay. Sir, pwede na po. Oh. Sir, magandang umaga po. Sir, eto po si Nana. Salamat kay Jesus Christ. Sa niya, pagkukupanig na. Buhay na buhay pa ako, umiiyak na kayo. Mama, sa kaya kumamatay na ako. Sir, nagpapasalamat po daw siya. Papasalamat po ako. Hindi ako. Lagi po ako natawag kay Jesus Christ sa inyo. Kaya ako nagpapasalamat. Salamat. Pinagkalap sa inyo lahat ng pangailangan ninyo. Opo, dapat po. Oh. Taas po sa mga duga, 220/100. Hindi po ako hindi ako natumba. Tatawag talaga ako kay Jesus Christ. Ako ikabayan niyo na saka sa inyo. Puri ng Diyos, siya ang nagpagaling. Kaya ako nagpasalamat din ako sa gawa niya sa lahat ng bahagi. Kaya gawin lang ninyo kung ano dapat. Kaya maraming salamat. Hangad natin lagi kayong gabayanan at gawin ninyo ang narapat. Sir Nars. Ano daw po, yung hindi lang daw po siya yung makatulong. Yung tulog na lang kulang yan. Pa? Tulog na lang. Hindi daw po, nahirapang matulog sa gabi. Anong ginawa niyo pag hindi kayo makatulog? Hindi natawag po sa inyo. Pinakikinggan ko po yung mga Zoom nyo. Oh. Nakakatulong na po. Nakakatulog kayo. Hindi siya nakatulog. Ikaw Cherry, lubuhan to? Inano po sir yung cellphone na isa para po pakinggan nyo. Sabi ko, ano kayo, i-add friend po. May Facebook na kasi si Nana, sir. Maraming gumagawa niya. Pag hindi nakatulog, yung mga video ko sa YouTube, iyon ang pinapakinggan nila. Nakakatulog na sila. Maraming ganun. Opo, sir. Sir, sabi mo, pasalamat ako sa Jesus Christ at sa inyo, sa Sir Nars. Sir, papagamot ko po sa inyo yung pamangkin ko. Halika dito na. Babasa yun din. Sir, ito po. Dali, ano ba? Nangangate? Oo, nangangate po siya, yung mga sa balat mo. Ano ba? May tumutubo ba sa balat? Ano ba? Para po pula-pula. Mga pula-pula, sir. Bagos nilagnat po siya. Hindi kaya tipdas? Hindi tipdas? Hindi ko po alam eh. Hangin. Hindi hangin. Tingin na balat. Kailan pa nag-umpisa yan? Kailan ba nag-umpisa ng hati ito? Kailan ka ng hati? Kahapon? Ha? Kahapon daw po, sir. Walang gutlig-gutlig? Ano lang? Pula-pula lang? Pula-pula lang po. Hangin-hangin lang yan. Iwasan mo na kain ng manok. Manok po. Yung tuyo. Wag mo na pakain ng tuyo. Bagoong. Wag mo na. Isda lang. Sir Nars. Sir, ito po, papabless ko rin po itong kalamansin namin po. Okay, God bless sa kalamansin nyo. Magpalis kardaman nyo. Ayos paniwala nyo. God bless and more power. Salamat po. Salamat po. Salamat po, Sir Nars and Jesus Christ. Salamat po, to followers po. Salamat po. Isa na kayo ha. Kakain mo na kami kasi wala pang
ano, napagod sa ginagawa. Nag-carpet shampoo nga ako. Nandito yung machine sa trabaho. Ginamit ko, iniram ko sa trabaho. Okay, sunod, sinusunod. Willing. Willing. Leo, ano sa Magandang umaga po. Magpapasalamat lang ako to kasi hindi na ako nagkakalamansi ngayon to dahil naging okay na ako to. Buti lang. Kaya ng Diyos. Tsaka to, papabless ko lang to yung wala na kasing langis, naubos na eh. Kasi God bless sa lana ninyo at pagpapag ng daman nyo ay paniwala. God bless and more power. Maraming salamat to. Maraming salamat, Jesus. Oh. Maribet, Randan. Hello, Brad. Maayong buntag. Magpa-bless ko sa akong lemon. God bless sa limon mo at pagpapag ng daman nyo ay paniwala nyo. God bless and more power. Maraming salamat po. Christ. Timbalamban. Timbalamban. Hello, good morning Master Nars, MG, Miss K, ug sa lahat ng mga followers. Hina ka dyan. Good morning Master Nars. Tambal ko Master sa ako ang likod ug deres ko to Master ba sakit kaayo. Right. Kuan kanang murag sana pa na magdagandagan ang hangin basta kung ano kuto-kuto niya sige ko panug-up. Yeah, nabaday ti ilan ng hangin, yung kaganagandagan. Ha? Tarong ba ko ti ilan ng hangin? Ha? Paano mo nasabi? Paano mo nasabing hangin? Kuan ma Master kanang magdigo ko kuntian ba? Ay, nag-o-off. Hindi rin, gandagan. Binuang mo na yung istorya ng gandagan. Ano yan? Anong ginamit mo? Anong ininom mo? Limonsito Master niya. Ganiha Master ba? Tungkol sa kasakit. Kay, mura bitaw ka ng ang akong ginhawa ng mura mo. Kuan kay sa ilawang pa. Apil sa ang buko. Iinom ko Primil is. Ano yan? Hindi ka ba normal ang pagdumi mo? Kunong normal man Master? Kasi sa isang araw? Usay kaduha. Diba? Hindi naman matigas. Dili. Nang kanang humukra. Ano ba kinakain nyo? Ano man kanang tungkuan katong kanang kuan Master oy kanang mag-usa ka adlaw ang electric fan sa gabi ana ba sige ang kuan ang kauna mo kay kana ha Kolba mo kay pagkaan ay mag-electric fan isda naman Master niya magutan Dami kalinat na yung ano gikain niya yoga sa kadlaw electric fan ha walang bira na. Uyawan, basta tanin nyo, mga mag-electric fan. Yeah, kayo mag-electric fan, mga electric fan. Wala na electric fan, katuyok siya mong tiyan. Sunod na, ay na pagka-electric fan ha. Electric fan, katuyok siya mong tiyan, ulit ka na. Ha? Maganda yun. Tayo. Mahal ang pagkakaroon ninyo. Ha? Ano sabi ni Pa? Ano sabi naman ni Pat? Hindi ba waman po niya pangita? Ha?
Paningot ko, Master. Basta paligpit ko ganun mo, yun na yung sign na wala na yung hangin. So, wala na yung tikpan sa loob niyan. So, naayon. So, ano yun eh. Ikaw sa tikpan, Master. Naayon. Tao ginamot ko, pag once na papawisan yan, doon na sila gumagaling. Ay, kiusap ako sa inyo na huwag yung kainin ng tikpan. Kaya, yan. Sorry, Master. Sige, nagsabi ka. Oh, okay na yun. Wala na yung sakit ng tiyan mo. Nawa na, Master. Gawa sa ngito. Wala pa ano yan. Wala pa yung tubig. Dami akong ginamot. Basta pag pinapawisan, sigurado 100% yan. Gagaling yun. Salamat, Master. Jesus Christ. Usapan natin yan. Ayaw na. Pero kung kanina tao ka matikpan ay. Yo, ano ba kinakain ninyo? May buntag, Master. Nabughat o mo, may ikaw mo pinatikpan. Sabi nyo, Ang nakaon ako, Master, ngilit sa lababo. Bugat. so ano problema nyo? Master, bisaw, Master. Katong, kuan, Master, ba, nabughat ko atong usang adlaw kay napakungkos lababo niya, sakit kong kalawasan. Niya, mura ko maglanap, ni inom kong tambal, murag init agyapon ako ang kuan niya, sakit kong kabukugan niya. Moto, haplas ko atong lana nga gisagulan ako kasi kalma ang panakit kong kalawasan. Ikuan na po na ako o lana. Salamat yun po ni Master o ni Jesus Christ na ulian na yun po, Master. O katong ihubag akong diri, Master. Pasalamat yun po kay Master kinaayo na. Oo, baka naman nagbuhat kayo ng mga bibigat. Baka daghan mo gilabhan tapos buhaton niyo bugat. Tinuod yun, Master. Wala man dyan makatimbang ako, Master. Ako naman yun. Alam niyo na hindi kaya sa katawan, huwag yung pilitin. Unti-unti lang. Eh, bugat yung ano, yung sobrahan sa bugat. Yun, Master. So, at least okay na kayo. Oh, salamat yung kung Jesus Christ, Master. Huwag mo, Master. Huwag sa mga grasya. Purihin ng Diyos. At mabuti naman at naging okay na kayo. Salamat kay Master. Jesus Christ. Maraming salamat, Master Nars, sa lahat ng mga blessings na na-receive namin ni Sherwin at sa may lawas kami. Maraming salamat sa trabaho ni Sherwin. Magpa-bless me, Master Nars, sa Limoncito. Magpa-bless. Pagpasalaman niyo at paniwala niyo. God bless and more power. Maraming salamat, Master Nars. Maraming, Master. Salamat. Pwede. Sa inyo, ano? Pwede. Pwede. Wilfredo. Kuya Nas, akong kuan kay naman ko UTI itong sa hospital mo kay sa doktor niya. Karon kay gaabot niya sa akong diskit Kuya Nas. So, ano man ginamit mo? Kung nga man tayo mong gingon Kuya Nas, aside ato ang grisital ko amoxicillin. Ang utong ko na akong giinom. Ano nangyari? Wala nang dili sa akong ubos sa akong puskon pero mabot dili sa akong may gusok bitaw, busa ning gusok. Sakit siya nga mula siya kanang paminaw ko. Halang ang paminaw. Ilang buwan niinom mo? Atong may adlaw tulo. Karon pa dayon ko mainom. Kay gikan mo ko nagkabalabal ko yan, tugay ko nakamata ba. Masaya ko gabi eh. Dapat i-regular mo yan tuwing umaga ang maganda na regular ka. Baling wala sa tanghali. Baling wala sa kahapon. Kahit minsan sa hapon. Pero yung umaga, bago ka uminom ng kape, bago ka
Pig. Ah, Buko una. ya. Ako Naman buko kay mga yun, natulay. Tama lang. Sundin mo lang yun. Hangit ko na galing kayo. okay, Kuya Nas, maraming salamat kay Jesus Oo. Christ. Sige, sige. Kayo ano? Jubilin. Jubilin, ano ninyo? Good morning, Tainars. Magpasalamat lang po ako, Tainars, sa mga blessings na naabot. O magpasalamat po ako, Tainars, na nawala ang sakit sa kong pag. Ihaplasan na akong efficacent oil. Hasta ako ang ubo, Tainars, nag-inom lang po ko katong imong nga suka na may asin at saka ahos. Epektibo ano? No po. Nag-message ako sa Tainars, tapos hindi man ka nag-reply. Nag-inom lang, naghimo ako garlic o katong suka o asin. So, kahit naman di ako nag-reply kung hindi ko nabasa. So, kung nabasa ako, mag-reply talaga ako. Oo. Busy din kasi ako sa nakarang araw. Pati nga ngayon, busy ako. Pero, kahit... Magpa-bless po ko sa limon o sa efficacent Tainars sa akong gamit. Sige, God bless sa limon mo at sa kasi mo at pagpagay sa dami niyo at paniwala niyo. God bless and more power. Salamat. Lord Jesus Christ, antay Narciso, lalo. Ruel. Subakos. Good morning, Kuya Nas. Jesus Christ. Pag-publish ko, Kuya, sa kuan, Kuya, limon. God bless sa Kalamansi. Pagaling sa karamdaman ng Espanyol mo. Salamat ko lang, Kuya. Lilibet. Lord, ang buntag. Ay, asan akong Bluetooth. Ano yan? Magpa-bless ng kasalanan po, Soy. Okay, God bless sa lahat ninyo at pagpagay sa karamdaman niyo. Ayos paniwala niyo. God bless and more power. Salamat, Soy. Jesus Christ. MG. Elizabeth. Galope. Ano ni? Hello, sir. Masukod to niya, sir. Sir, hello. Oh. Oh, diyan na. Masukod to, sir. Magpatambal ako, sir. Patambal ko sa ubo. Balik-balik. Ang ubo, sir. Sus, ubo lang. Ubo, di ko katong magabi eh. Di ko gutoy magabi. Ha? Ano, inom ba kayo na suka ang may bawang? May asin? Wa. Bakit naman yung... Pumiinom. Ano na yung nabanungog, di ba? Oo. Gawin nyo yan. Mana suka, asin, o ahos. Oo. Alam mo pala eh. Bakit mo ginagawa? Mamati mo kus mga kuan nimo, sir, kanang gipantambal lagi mainom pug mga kuan ba. O ka pamati, hindi mo na mainom. Kailan mong buhaton para mainom mo. Mo lagi. Kanang nay pila to kabuk ahos, sir? Usa ka bugway o usa ka buo? Usa ka buo. Usa ka buo, dili. Usa ka tunga lang kutsarang asin. Tapos tunga kalahati. lang, tunga po baso. Suka. Tungas baso, sir. Gawin mo yun. At yun, ako kung yung ininom ko eh. Ilang inom ko. Grabe ang sakit yung lamunan ko. Ubo. Wala mo lagi, sir. Kabi eh. Arang ka, kuan, hasul ka adyo. Madali naman gumawa. Hindi nyo gumawa.
Oh, sige, sir. Sige, 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 Ako sige. nang buhaton doon. Oo, Sige, oo. sir. Salamat ka, sir. Jesus Christ. Oo. Julie, Dr. Tanisa. Good morning po, Sir Nayar, Sir Jesus Christ. Ako Oo. po, Sir, yung nagpagamot po sa inyo ng March po yung may bukol po sa likod. Oo. Din po niya ni papasalamat po ako sa inyo, Sir, na medyo guminawa konti po yung sa likod ko po. Medyo may pakiramdam po kung guminawa po. Pero ginawahan kayo, pero yung bukol, anong nangyari? Unti-unti naman po na nakikita rin po niya na may pagbabago rin naman po. Unti-unti. Ano siya? Lumiit. Medyo po, Sir Nars. Ano Thank yun? you rin po kay Jesus. Lumiit ba? Lumiit? Opo, may pagbabago po Sir Sir Nars. Dati bang, di ba malambot siya? Ipakita po, Sir Nars, papaano po. Ayan yung, ito po, Sir Nars, yung dati niya. Nung March 2, ito po yung yung dati niya. I-focus mo. Ilapit mo ito. Camera. Medyo masilaw eh. Ayan yan. Medyo ilayo mo konti. Ilayo mo. Ayan. Isang ko lang ba yan? Ano lang po yun? Isa. O sige. Ngayon, anong nangyari na ngayon? Yun, lumapad na po siya, sir. Ito po. Ipakita. Lumiit. Ano siya? Lumiit ano? Opo. Palapad po siya, sir. Palapad. Yung dati niya, paumbok. Opo, paumbok po siya dati. Yun, palumiit. Nag-slide na po siya, sir, dito. Oo. Ibig sabihin, lumambot din siya. Opo, lumambot din po. Oo. Lumambot lang. Oo. Natin na magtuloy-tuloy yung pagliit niya, ano? So, ipatuloy mo lang yung pag-inom ng kalamansi, ha? Opo, Sir Nars. Salamat po, Sir Nars, kay Jesus Christ. Paniniwala. Mahalaga yan, paniniwala. Patuloy ang panood ng mga video. Opo. Share. Kung naniwala kayo, lubos kayo naniwala, i-share ninyo kasi yun Opo, ang Sir. Sige na. Opo, Sir. Maraming salamat. Po. Alam na Diyos sa inyo. Melodina. Hello po, Sir Nars. At sa lahat, magpasalamat lang po, Nars. Salamat sa Panginoon Sir sa inyo. Itong last Friday, Sir Nars. Dili karon nga Friday, itong 2 Fridays ago. Ay daghan na nahitabo sa akong panimalay, Sir Nars. Atong Friday, sa umaga, nag-ready ko pa ingon sa mag-agtulog sa trabaho. Pag mata na ko, Sir Nars, grabe kalamig sa balay na ko. Nakuan ko nganong naglamig na kay bugnaw baya karon diri sa amo. So anyway, gitanaw na ko ang thermostat. 64 degrees na siya nagbaba. So nag-try na ko nga i-on and off ang switch para mag-kick in ba ang furnace. Wala siya talaga. So mo to naghintay lang ko ng mga half an hour siguro to Sir Nars. Kay ako bang giobserbahan kung mag-kick in ba talaga siya. Wala siya kick in talaga. So nagtawag ko sa tawag ni Home Service Plus. Kung pwede sila mag-anhi. So dili man sila maka-anhi diretso kay sayo pa kayo sa buntag, Sir Nars, mga alas 4 pa pasado. So ang ingon nila sa ako nga mag-anhi daw sila ng between 8 o'clock to 11 o'clock sa umaga. So nagtawag na lang ko sa trabaho, ingon ko sa ila dili ko pwede makapasok kay
ang furnace na ginako na ang duda ginako to Sir Nas na ano na talaga siya, namatay na siya ba, nasira na talaga. Oh. Dugay naman na siya nga furnace Sir Nars, 20 na kapin. Oh. So anyway, nag-ani sila, ang ingon nila sa ako nga ano na talaga, nag-give up na, wala na. So ang ano na ko sa ila kung pwede nila i-install atong the same day. Pero dugay man din na i-install Sir Nars. Siya nga it takes a lot of time, mga half day daw. So gi-schedule nila ko atong Monday karon nga week. Unya. So wala na po ko ka trabaho kay kailangan man nga nay tao diri sa balay. So anyway nag-install nila. So adtong kuan na human. So adtong Tuesday sa buntag Sir Nars, kuan mga pasado mga 2:00 sa buntag. Nakamata ko Sir Nars sa kanang ang furnace nag-kick in ba. Unya kaning habit ba nako Sir Nars nga manirado ko sa kwarto, kanang matulog ko manirado ko sa kwarto unya. Kaning akong kwarto Sir Nars naay tulo ka vent. So nadungog na ko nag-kick in ang furnace. Karon pagdungog na ko Sir Nars, mga minutes lang gyud adto Sir Nars. Nag-amoy ba siya ba? Tapos yung amoy para yung ang sinugdanan sa ang simula sa pag-amoy niya Sir Nars para ba yung nga burnt out nga mga rubber ba? So giwarningan ako ato sa atong katong technician ba nga nag-hook up sa furnace. Gas So na ano Sir Nars, tawag ni carbon monoxide. Oo nga, gas na yan. Oh. So wala nigawas ko sa kwarto Sir Nars. Ang una-una ko baka sari ka na mawala lang ingo ko sa una-una ko. Nagsuri-suri ko sa balay. Hindi basta mawala yun. Oh. So nag-agto ko sa basement kay tanaw na ko unsay kwan dito. Baho gid siya Sir Nars. So mao to nga giabrihan ako akong window sa kitchen nako sa may kitchen kay para makakuha ko ng fresh air kay nagsakit naman ang ulo ko Sir Nars. Tapos mura kong kasukahon ba. So nagtawag ko sa na naman sa Home Service Plus ingon ko sa ila na murag sa gas ni siya. Inya nga akong giingon sa ila nga Monday kay Tuesday naman to sa buntag ko Monday gi-install nila ang bago nga furnace pero ang baho na murag ang mabahoan ako lagi gas. So ingon sila magpadala daw sila ng tao as soon as they can pero wala na ko naghula sa gawas sa sulod sa balay Sir Nars kay mura ko kasukaon so nigawas ko niadto ko sa sakyan sa grahe nako akong sakyanan gilabas na ako sa grahe didto na ko nag stay sa akong sakyanan sa atubangan sa akong balay. So 3:18 sa buntag dito Sir Nars nakita na ko ang clock sa akong sakyanan. Nagsige ko unsa ni tawagan ka na ko ang 911. Kay nagtawag ko sa ilag sa atong furnace nga sa Home Service Plus. Kaduha na to ka bisis na ko nagtawag Sir Nars inako naghulat pa ko sa inyo is there someone coming? Na ingon siya nga we're trying our best to send somebody. Pero ang na ko Sir Nars kay buntag pa kaysa sayo wala nangatulog siguro ng mga tao. So ako siyang giigna na kanang I have no choice, I have to call 911. So mo to nagtawag ko, so minutes lang Sir Nars, nakaabot ang tulo ka fire truck ang atubangan sa akong balay Sir Nars. Sus na na ko Sir Nars, na nervous ako Sir Nars, ang tibok na ko nga lawas Sir Nars, nag-shake yun. Naghilak na ko, kamura na ko sa na ko ba, na nervous na ko. So sila, ingon sila, wala daw. Nagpasok sila din sila tanan, wala daw. Unya, mga 1 hour kapin ay pa nag-abot ang katong Home Service Plus. Ang kanang sila gyud ang kanang technician sa gas ba. Sila ang makaano talaga sa gas. Tapos nag-abot siya, sila
nag-ingon siya sa ako kay naghawa na atong fire truck ang mga firefighters. Nagsulod ko sa balay, Sir Nars. Nagano ko inko kanang unsa maamoy pa nako, Sir Nars, gihapon. Insya nga wala diri sa sulod sa imong balay. Pero isa maglabas ko kay ang gas na hook up galing man sa gawas talaga. Dito na niya nakuha sa ano niya, Sir Nars, nga carbon monoxide talaga ang naamoy nako. Pero sa ano nga nasirado nako ang kwarto, na-concentrated ba siya, Sir Nars? Oh. So ingon siya puro daghan daw ang wala na ano nila yung nag-hook up, Sir Nars. Daghan ang palpak na nahitabo. So ingon siya na kadang siguraduhan ako ni nga ma-check ni siya. So daghan daw, Sir Nars, is more than 3 nga kuan na notice niya nga wala bitaw nila mahimo. Isa ang isa adto, Sir Nars, ang kay i-cap man na ang gas nga pipe. Wala na nila na cap, Sir Nars. So naay mabanggaan lang to siya na gamay, yung matandog lang gamay siya. Mag-release siya ng gas. Isa to nga mas delikado pa to kaayo po, Sir Nars. Nako, sus, Ginoo ko. Alam mo na, Sir Nars, nakaano ko, Sir Nars, nga gipukaw talaga ko sa Panginoon, Sir Nars, kay wala ko man tumaka kuan na to, Sir Nars, wala ko tumaka madunggan bitaw ang furnace nga nag-kick in. Kay kanang carbon monoxide, Sir Nars, ano na nila diri nga silent killer na sila ang mga tao na, Sir Nars. Dili na gani makatulo o dili na makamata. Chemicals yan eh. Oo. Hanggang karon na, Sir Nars, kaya murag akong ulo ba murag murag gamay na headache ba nga unsa na siya, lumagsakit ang ulo ko na. Side effect ano na lang yan, yung bang isip mo na lang yon. Siguro, Sir Nars, kana natarantan ako, Sir Nars ba? Parang nasakit sa isip mo ba na mayroon kang side effect kahit sakit sa ulo dahil napagod o ang inisip mo dahil doon. Siguro, Sir Nars. So, pasalamat talaga ako, Sir Nars, kay ang wala ko ito nakamata, Sir Nars. Wala na, patay na ko, natulog na ko sa diretso na natulog. So, pasalamat. Masamang damo, matagal na mamatayan eh. Sabi nila, masamang damo, matagal na mamatay. Siguro, Sir Nars, isa kong masamang damo. Walang duda. So pasalamat ko talaga, Sir Nars, kay sa gawas ko dito nagulat ko sa kinan, Sir Nars. Nabalisa kog maiba natarantan ako kaayo sa at least na notice mo at nagawa mo ng paraan. Oo. So pasalamat talaga ko, Sir Nars, kay wala ang Panginoon, Sir Nars. Yung gabay ng Diyos sa iyo kasi kung nagkataon, maaari ka din na magising ka na lang nakaluluwa na. Mao siguro, Sir Nars. So pasalamat ko, Sir. Salamat sa Diyos, purihin ng Diyos. Salamat kayo, Sir Nars. Sa imo po, Sir Nars. Salamat. Sige, maraming salamat. Bye-bye. Okay. Opilia. Paki-on na lang yung ano. Gaganin mo, Mayo. Tap to speak. Hello? Hello. Walang video. Yung mic po, na-off po. Yung mic, na-off. Accept po yung request. Unmute. Yan. Po.
Hello, Kuya Nars. Good afternoon. Yun, no? Marami. Daddy, lipat ka na doon. Pasensya na po kasi hindi ako makapindot. Kaya nga po hindi ako nakakapag-text sa inyo. Okay lang, okay lang. Anong balita? Ano po, nagpapasalamat lang ako dahil sa nakausap ko kayo nung gabi. Nakausap ko kayo nung gabi. Tapos? Nakakala ko yung mamamatay na ako. Nagkahabilin na ako. Yeah. Iyo, naniwala ka ba sa masamang damo matagal mamatay? Ha? Ayun, napalitan po yung gamot. Pero ngayon po, yun namang gamot, papalitan ko ulit kasi hindi po ako makatulog. Parang nag-vape yung kalamlang ko. Dahil nga sa gamot ngayon. Pero anong binago sa gamot? Po, Anong binago? yung ano po, nawala yung tinigas. Nawala Naging na yung, okay na. nawala na yung paninigas sa muscle mo. Opo. Oh, yung nga sabi ko sa iyo eh. Ano yun eh, sa gamot mo yon na hindi mo na ipa-update. Kaya wag mo sabihin nga, mamatay ka na, manghibiling ka na kasi mamatay ka na. Diyos lang pwede magsabi nun. Huwag niyo pangunahan ng Diyos. Ayun po, yun na lang po yung hindi ako makatulog no umaga ako. Parang nag-wave yung kalamlang ko. Kung alam mo yung gamot na binigay sa inyo, sundin mo lang. Tapos pag alam niyo na may side effect, pwede kayong magpaano sa doktor uli na may side effect. Kasi may mga gamot kasi na magkakaroon ng side effect eh. Na ayaw ng katawan ninyo. Pwede naman yun eh. Mayroon kayong mga naramdaman na iba. Pwede yun i-consulta sa doktor kasi may doktor na humawak sa inyo eh. Ngayon, ang hangad natin palagi na maging okay kayo kasi yung nga, hindi man basta-basta din yung naranasan mong surgery, buto yan eh. At may nilagay sa katawan ninyo na foreign body, kailangan ng ano yan, adjust tayo at kailangan kunting test. So panalangin natin na maka-recover kayo as soon as possible para hindi na kayo magtiis sa hirap. Mahirap talaga yan mga ganyan. Lalo na hindi hindi ganun katibay ang ano ng katawan mo. Depende sa resistance kasi ng katawan mo na kaya niya tanggapin yung na may bagay na hindi sa iyo na nakalagay sa katawan mo. Mas madali siyang makatanggap na adapt. Kaya di ka na mahirapan. Kaya hangad ko na maging okay ka at mabilis ang pag-recover mo. Ha? Opo, maraming salamat po. Sige. Sige, hangad ko na natin na ipagkaloob ng Diyos sa iyo at matulungan ka, gabayan ka para kahit pa paano maipsan yung sakit na naramdaman mo. God bless at more power. Thank you po. Gloria? Gloria Almansa? Hello po kuya. Hello po kuya. Si Virgin po to. Banje. Banje. Virginia po. Virginia po. Virginia. Ano? Magsinala po. O, nawala na yun. Nawala. Ano Virginia? Mag-share lang po ako yung, di ba ho, nagpaalam ako sa inyo, ay nakipingi ako ng gabay, papunta po ako ng ng Malaysia. Nakauwi na po ako. Magkasama lang po ako kay Jesus Christ at sa inyo po sa paggabay sa akin pagpunta ko ng Malaysia. First time ko po kasi sumakay ng airplane. Sabi ko po hindi ako kakaba, pero po pag akyat ko doon talagang grabe na po ang kaba ko. Ngayon, ito lang po ang pinanghawakan ko, yung picture niyo sa yung picture niyo po, kuya, ito lang pinanghawakan ko. Tinagay ko siya sa dibdib ko, halos madulog-dulog na nga po itong ano niyo.
para lang maalis po yung kaba ko. Oh. Ayun, salamat po sa inyo at nakarating po ako at nakabalik po ako dito sa Pilipinas. So, Maraming nangarap ka na ngayon na makasakay uli. Ayaw ko na po. Takot. Parang hindi ko na po kaya. Kaya ang ganun katagal na oras po. Kung kailan nakasubok na kayong dalawang bisis, ayaw nyo na. Bahala na po. Basta kasama ko kayo. Sige lang po. Ano lang yan? Sa una lang yun. Sa una lang po. Oo. Kaya sobrang thank you po, Kuya. Jesus Maraming Christ. salamat. Maraming salamat. Yan lang po, Kuya. Sige. Salamat po sa gabay. Oo. Hindi mo binuksan. Hati tayo. Hindi ko si maulit. Titi Shini. Tati Shini. Tati Shini daw. Good morning, Brother Nas, Jay, Miss Kay Susan. Brother Nas, update lang po ng kalamansi. God bless sa kalamansi inyo at magpagay sa karamdaman niyo at paniwala. God bless na more power. Salamat, Brother Nas, Jesus Christ. Jay. Belma, Himina. Good morning, Kuya. Good morning sa tanan. Good morning, MJ. Ate Susan, good morning. Kuya, magpasalamat lang ako, Kuya. Sige. Nung nagpagamot ako sa iyo, Kuya, ulo at saka sa dibdib. Tapos yung may bukol ako sa didi. Dito sa didi, sa dibdib. Tinuloy-tuloy ko lang po yung inom ng kalamansi, Kuya. Guminhawa naman din, Kuya. Pati yung dito sa liig ko, Kuya, di ba sabi ko naman head? Sa awa naman ng Diyos, Kuya. Wala na. Paano na siya? Yung bukol mo sa didi, ano nangyari? Paano na siya, Kuya? Yung paliit ng paliit. Sige, Marami tuloy-tuloy. sila eh. Ha? Marami. Parang ugat siya, Kuya. Nagbukol-bukol. Kahit pa, pero ang malaga, lumiliit siya. Oo, lumiliit siya. Tuloy-tuloy lang. Pa rin. Tuloy-tuloy lang. Kuya, kasi ginawa ko talaga, Kuya. Umaga, tanghali, hapon ha. Kahit nagtrabaho ko, Kuya. Bago kami kumain, inom muna ako kalamansi. Pag break time na namin. Sige. Salamat, Kuya. Kay Jesus Christ. Sige. Jema. Walang video. Bless ako sa Lana, sir. God bless sa lana niyo. Magpagay sa karamdaman niyo at paniwala. God bless sa more power. Ano yung lana mo? Walang lana. Gamay raman dyan, sir. Pito nakabuklob eh. Ito, tapos yun lang? Oo, maura. Dagko ganito. Uban. Patingin nga. Wala namang lana. Lonok na lang yan. Pamanis dyan, sir. Mamanis dyan. Magani. Lana. Mauli. Gamay raman. Gagmay nga lubi siguro. Dagko to, sir. Dagko nga. Tinan mo naman. Daghan pa istiguwa nga na. Yun ni, ang gamadjar bitaw, tingab kami gagamay pito ka buo. Di man po si Jaingon nga, gagmay ka ng igo-igo, po si Japo si Bal, po dagko, di po gagmay, igo po si nga lubi. Ano yan, lahing na siya o buhi pa? Buwan, patay na. Tay, dyan mabunot sa ilahom gani. Sa ilahom na. Kunti lang lana, pito, dami nun. Pito. Opo, sir. Salamat po, sir. Sumabaya sa mga naglana. Sige. Hindi, sila naglana, sir. Sige. Sige po. Sige. Sige, sir. Salamat. Sige, bye-bye. Christopher.
Kayo, Christopher. Iyon yung ano niya, mic. Yung mic niyo, iyon. May buntag, Kuya Nars, Miss K, atong Ginoong Kristo, may buntag. Batambal ako, pagkwanta ko, Nars, Kuya Nars, magsakit na po akong likod, o ganyan, usay ang tangkugo. Ano nangyari sa ano, ginagawa mo? Nagbuhat pa ko, Riso, wala pa ko noon, nag-miss biopsy, na atong Lunes sa CT scan, wala pa pod, atong naging Lunes. Akong duga. Tuloy-tuloy mo lang yung pinapagawa ko. Tapos, meron, ano ba bang napapansin ninyo? Kailangan magtuloy-tuloy ang pagliit o ano man yung mga pagbabago, ano man. Wala man ni kuan mao ra nang yapon do benar sa katong ni action sa gamay mao na musim pagyapon katong paggawas na ko sa ospital. Pero yung lambot niya maura hindi masyadong kanang lambot gyud. Dili kayo nga humog gyud kayo Brad Nars, pero dili para sa una nga imong natambalan. Kasi ano yun ang una talaga yan, lalambot hanggang sa lumalambot at lumalambot talaga siya hanggang parang pag hinipo mo, parang tubig na lang. Ganyan ang mga nangyari sa mga bukol Kaya habang nagkaganon, palit siya ng palit. Parang yung iba, ang iba niya, nagkukulay pink yan siya hanggang sa pagputok niya, yun na yun, nandahan na yun pagaling. Yung ano na siya ba? Ayaw na. So, pero okay, nay, katong Bernas, ako na katong kan ba, katong murag agi bitaw siyang biopsy, murag na nilagom. Murag nilagom. Hindi ko alam. Maaaring lagom kay, siyempre, gitusukan yun Pero sa mga hindi dumaan ng doktor na ginamot ko, ang nakikita ko, palagi nagbago, bago siya naayo, gikan sa gahi, nihumok, tapos hanggang nihumok, tapos hinay-hinay gamay, tapos bigla siyang nagkulay violet, kanang murga. Kay Bito ba, nag-violet. Tapos ayhan na din sa naay mo buto. Tapos magbutuhan na, hinay-hinay na din siyang kijos. Tapos maayo na siya. Karamihan, Okay. gitapalan ako. Nainga na ang nangyari. Pero usahay mo kuan ang likod Brad Nars na kuan kini akong tangkugong kalit. Sa likod. Inja ko Kuya Nars. Konektado yan. Siyempre, bukol yan May mga nerves tayo na sa katawan Kunik-kunik yan So, gawin mo lang yung mga pinapagawa ko. At nakita mo naman na naginawahan ka. Tuloy-tuloy lang. Nya. Mo kuan ako Brad Nars, bayan sa sa result na ko sa biopsy nya. By next Monday pa man siguro magpa-MRI na po ko. Mo may nag-schedule. Gawin lang ninyo kung ano yung dapat. Okay. Publishing ko Brad Nars, kung kuan ko Nars, limoncito akong langis ug kini ipikasin. Sige, God bless sa limoncito at langis at ipikasin mo. Magpagaling sa karamdaman niyo, Espaniwala. God bless, Armor Power. Thank you, Brad Nars. Thank you, Miss K. Thank you po. Okay mo ba? Meron ka ba spread lang? Meron pa. Kaya Dorothy po. Dorothy? Hello, Brother Nars. Good morning, good afternoon sa tanan. Brother Nars, publish lang ko og kuan kanang oil aulana o kanang kanang olive oil. Tara, Brother Nars ay. God bless sa olive oil ninyo at pagkalim sa karamdaman nyo ayos paniwala nyo. God bless, Armor Power. Salamat, Brother Nars. Jesus Christ. Thank you.
JJ. Tuk na antok aja. Hmm. Oo, nantok sobra ako na pagod sa trabaho. Natuloy-tuloy na yung trabaho ko, kuya. Kuya, salamat na sa akin ni Jesus Christ. And then may trabaho naman ako sa pool attendance. Maumpisa pa yun mo sa May. Yeah. Tapos kuya, ng yung asawa ko ba, tapos hingi nga katulong kay Narcis Ulalo at saka Jesus Christ. Kasi kuya, yung bahay niya ng may project ba, sana yung bahay niya kasi may malaking utang niya sa mautang daw siya sa financier. Nagpicturean niya lahat itong bahay. Sabi ko, ano naman yung financier niya? Mag-loan daw siya ng almost siguro mga 600,000 US dollars. Sabi ko, ang laki naman. Kaya gusto niya, bayaran niya lahat ng utang niya, yung kutsing, dalawang kutsing, yung mga critical. Ang daming utang niya. Sabi niya, hingi ka lang kay Kuya Nars, i-placing yung daw bahay niya para daw may pabili yung bahay niya para maibayaran yung utang niya para wala na kami problema, kuya. Ano yan Sabi ba? niya. Bibinta niya? Yung project yung kuya yung ginagawa niya. May project siya? Yung ginagawa niya, siguro 1 point, siguro 1.6 million siguro kuya yung Hmm. Ayos, sabi. paniniwala niya. Ipagkaloob ng Diyos sa kanya. Sabihan mo sa kanya. Paniniwala talaga ang nakasalalay lahat yan. Yan po. Manood siya ng video, may English version naman dyan. Nandiyan ka naman na mag-share. Tapos, Opo. gawin lang kung anong dapat, ha? Opo ko kuya. Thank you kuya ha. Kay Sige, Jesus. sige. Oo. Sige, maraming salamat. Lili, sa Klapos. May buntag tay, may buntag sa tanan. Pasalamat lang ko tay. Sige. Salamat lang ko sa mga biyaya o sa mga trabaho nga sa kubana o kaming pamilya tay. O inaunta tay nga Paskog lang amo kanunay ang panglawas. Akong mga igsuon ug akong mama. Salamat kayo tay. Maraming salamat. Puri ng Diyos. Okay na. Okay na. Baka may humabol. Wala na. At least paano medyo mabilis ang tapos. Dahil, yun nga, busy kami. Busy kami sa linis. Salamat ho kay Erna na dito talaga siya. Ilang araw na to siya tumutulong sa amin. Laki ng utang ko sa kanya. Dapat si Ate Gingging ha. Dito si Erna. Salamat din ako kay kanya nga. Nandito siya. Hello guys. Yeah. Ay, di ba kita? Ayan. Ayan. Nakita ka ni mama mo. So si Erna, kanina pa, maaga to siya dito. Ilang araw na si Erna tumutulong sa amin. Maraming salamat sa kanya din. So, Sir Win, ano sa'yo, Sir Win? Baka mapaiwanan ka. Master, magpasalamat ako Master sa imuha o ni Jesus Christ sa blessings nga among nadawat ni P araw-araw. Pasalamat sa ko nga kuha na ako ang gatong sa Simansburg Master ba. I hope nga tuloy-tuloy na Master. Hangad natin na magtuloy-tuloy yan.
iba yung wala kang ginagawa na nangarap ka kaysa nangarap ka na may ginagawa ka. Yes, Master. So, hangad natin na mas may marating ka pa higit pa sa kung anong anong meron ka ngayon. So, God bless sa inyo and more power. Thank you, Pastor, and thank you, Jesus Christ. Thank you. So, yun na. Lahat. Wala nang pahabol, ha? Paano din, katapos nito, mag-shampoo ako ng carpet sa kwarto. Isa ulit sa baho. Alam po kung magsara na sila, kaya na mayroon akong susi. Lagi ko mandala yung master key. Ayos sa uli pa rin namin. Pero, ayun nga. Kahit papaano, kahit busy, nagawa ko pa rin itong pinag-utos ng Diyos sa akin na manggamot at mangaral. So, dahil nga may mensahe siya, kaya siguro dalawa lang siguro ang binigay kasi alam din niya na meron din akong gampanan na mga bagay dito sa amin. Kaya dalawang mensahe lang binigay niya para mahati-hati ang oras. So sa mga live natin sa Facebook, meron tayong 28 sa ngayon at 91 sa Zoom. Maraming salamat sa inyo sa pag-attend sa Zoom, pagpanood sa live. Maraming salamat na nandiyan kayo, na naging bahagi, nag-share sa mga biyaya, pinagkaloob ng Diyos sa inyo. Isa lang ang lagi kong hiling sa Diyos na gabayan kayong lahat at ipagkaloob ang mga bagay na pangailangan ninyo, mga biyaya na hindi niyo asahan ay darating sa inyo. So, God bless sa inyong lahat and more power. Salamat, Pastor. Maraming salamat. Thank you, Kuya Mer. Lord Jesus Christ. Miss Kate. Thank you, MJ.